Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Misspelled tarpaulin sa Pangasinan, kinaaliwan ng netizens. Wacky photos sa PhilHealth ID ng ilang netizens, kinatuwaan online. Dalawang simbahan sa Bulacan ninakawan ng mga sagradong gamit nitong Semana Santa. Artemis 2 space voyage papuntang moon, naging matagumpay. Higit kalahating milyong pisong halaga ng damit na gawa sa pinagtagpi-tagping karton, ibinida ng isang international fashion brand. At Zephanie, pangarap gumanap bilang Gabriela kung magkakapinoy adaptation ng High School Musical. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, from senior citizen to senior citizen. Huling-huli ng misspelled tarpaulin na ito sa Pangasinan ang kiliti ng netizens. Imbis kasi na maging Senior Citizens Night, ang pangalan ng naturang event tila nauwi pa sa gamot sa allergy ang isang termino. Ang nakakaaliw na tagpo sa report ni Millie Borja. Viral at nagdulot ng katatawanan sa mga netizen ng isang tarpaulin sa isang event sa Lawak, Pangasinan matapos magkaroon ito ng nakakaaliw na pagkakamali sa spelling ng Senior Citizens Night. Sa halip na tamang baybay, Senior Citizen Night ang nakalagay sa tarp. Isang salitang agad iniuugnay ng marami sa citizen, isang gamot para sa allergy. Ibinahagi ni Facebook user Nathaniel Laguan ang lumang video ng naturang insidente upang maghatid umano ng good vibes sa gitna ng nararanasang oil crisis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa kanya, kuha ang video noong December 21, 2025 sa Barangay Marabok, Lawak, Pangasinan bilang bahagi ng pista at aktibidad para sa mga senior citizen. Kwento ni Laguan, napansin lamang nila ang maling baybay matapos maikabit ang event backdrop. Maging ang nagpagawa umano ng tarp ay hindi napigilang matawa sa naging resulta. Sinubukan pa nilang itama ito sa pamamagitan ng pagtatanggal ng letrang RI. Ngunit lalo lamang itong naging katawa-tawa dahil citizen pa rin ang natira, na mali pa rin ang spelling. Umani rin ang samot-saring biro ang viral post mula sa mga netizen. May ilang nagkomento ng allergic yarn, habang may iba namang nagsabing tila para ito sa mga allergic rhinitis o kaya'y itchy night event. Sa kabila ng simpleng pagkakamali, naging good vibes moment ito para sa mga maraming Filipino online. Kasabay ang paalalang mahalagang maingat na i-proofread ang mga ipiprint sa tarpaulin bago ito tuluyang ipagawa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, instant good vibes ang hatid ng funny moment ng isang netizen sa kanyang Finlex na PhilHealth ID. Imbes kasi na formal ang atake, wacky photo ang nag-reflect sa kanyang identification card. Pero hindi lang pala siya ang nag-iisa dahil maraming netizens din pala ang ganito ang ID. Bakit kaya? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa lahat ng mga identification card o ID, mapaggobyerno man, trabaho o eskwelahan ay karaniwan formal at disente ang ating mga itsura. Pero paano na lang kung ganito ang iyong itsura sa inyong ID? Ito ang PhilHealth ID ng isang netizen na naging instant trending sa social media app na Threads. Imbes kasi na formal at decent, ay wacky photo ang nalagay sa kanyang digital form ng PhilHealth ID sa government app na eGov. Kaya naman napatanong na lang ito sa online community kung ma-edit pa ba ang kanyang ID picture. Thankfully yes, dahil maaari itong palitan every 6 months ayon sa mga concerned netizen.
Pero ang tanong na lahat ay bakit kasi wacky ang kanyang picture? Sinagot ito ni Joanna sa comment section na dahil sa pagkakala na for verification lamang ang paggawa ng selfie ay hindi nito nakala na ito ang ilalagay sa mismong ID. At tila hindi lang si Joanna na biktima dahil marami rin sa mga netizen ay wacky photos din ang nailagay. Tulad na lang ng netizen na ito na tila may skincare product pa sa kanyang muka. Habang ito naman ay nasaktuhan pang nasa parlor habang nagpe-face verification. Si kuya naman na ito ay side view ang atake. Bagyot naman ang atake ng isang netizen, habang tila may ininda naman sa leg ang netizen na ito sa kanyang half-naked tilt na ID picture. Samantala ang post na yan ay umabot na nga ng higit 14,000 hearts sa naturang app na may libo-libong comments, repost at shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, viral story, kasunod ng paggunita ng Semana Santa. Marami ang sinamantala ang panahon para mag-ayuno at magnilay-nilay. Pero kasabay nito, ilan din ang nakuha pa na magnakaw ng ilang mahalagang kagamitan sa ilang simbahan sa Bulacan. Ang buong kwento tinutukan ni Rovic Manuel. Dalawang simbahan sa Bulacan ang ninakawan ng mga sagradong gamit nitong nagdaang Semana Santa. Una na riyan ang Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel sa San Miguel, Bulacan. Nanakaw sa simbahan ang mga sagradong gamit ng kanilang patron na natuklasang nawawala umaga ng Sabado de Gloria, April 4. Kabilang sa mga gamit na nanakaw ay ang pakpak, kalasag, sibat at espada na lahat ay pawang gawa sa purong pilak. Ayon sa parokya, simbolo ang mga gamit na iyon ng debosyon ng bayan sa San Miguel at bahagi na ng kanilang mayamang kasaysayan at pananampalataya. Dahil dito, umapila ang kura paroko at pamunuan ng parokya sa may hawak ng mga sagradong gamit na isauli na ito sa simbahan at maging igalang ang kabanalan nito. Samantala, hindi rin nakaligtas at tila hindi rin sinanto ng mga kawatan ang isa pang parokya ng mahal na Birheng Mapanglunas sa Sibul Springs sa San Miguel, Bulacan pa rin. Tinangay rin dito ang isang kupita o kalis na yari sa pilak, ostensoryo at isang krusipiho. Ipinagbigay alam na rin ito sa mga otoridad para sa investigasyon at pagsusuri ng mga CCTV footage. Kaugnay nito, nag-alok na rin ng nasa 600,000 pesos ang mga opisyal ng Bulacan para sa sinumang makapagbibigay impormasyon para mabawi ang mga sagradong kagamitan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, trending story. Ligtas na nakabalik sa Earth ang Artemis 2 astronauts mula sa kanilang makasaysayang space voyage papuntang buwan. Ang mga naging kaganapan, balikan sa report ni James Galange. Houston Integrity, splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown, waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts, back on Earth. Naging matagumpay ang Artemis 2 Moon Exploration Project ng National Aeronautics and Space Administration o NASA matapos ligtas na makabalik sa Earth ang 4 na astronaut nitong Sabado. Sila ay sina Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Ko at Jeremy Hansen na nakagawa rin ng kasaysayan sa larangan ng space exploration. Matatandang nahigitan ng crew ang naitalang distance travel ng Apollo 13 space mission na 248,655 miles mula sa Earth na naitala pa noong 1970, kung saan nailista ng Artemis 2 ang 252,756 miles na layo mula sa ating planeta, ang pinakamalayong travel distance sa lahat ng naging space mission. When we saw Tiny Earth, people asked our crew what impressions we had. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Samantala, ipinangalanan naman ng crew ang dalawang bagong crater na natuklasan sa buwan ay sa ipinangalan ng Integrity hango sa kanilang capsule, habang isa naman ay ipinangalan sa yumaong asawa ni astronaut Wiseman na si Carol.
Sa mundo kasi ng siyensya, mahalagang bigyang pugay ang bawat nadiskubre at may aali ito sa mga tao nagtiyaga at nagsikap para makamit ang ganitong tagumpay. Kaya naman napakahalaga para sa mga astronaut ang ipangalan ng kanilang mga natuklasan sa mga mahal nila sa buhay sapagkat may malalim at personal itong kahulugan para sa kanila. Ang naturang space mission ay nakatuon sa pagsubok ng Orion spacecraft bilang paghahanda sa mga susunod pang lunar landing, pwede sa paggalugar ng iba pang planeta sa ating kalawakan. Ang Artemis II Moon Exploration Project ang kauna-unang moon exploration program ng NASA makalipas sa mahigit 50 taon kasunod ng Apollo 17 na isinagawa noong 1972. I will miss this camaraderie. I will miss being this close with this many people and having a common purpose, a common mission, getting to work on it hard every day across hundreds of thousands of miles with a team on the ground. This sense of teamwork is something that you don't usually get like as an adult. I mean, we are close like brothers and sisters. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balita naman mula sa ibang bansa. Umani ng atensyon sa social media, ang cardboard dress na di umano ay nilaunch na isang sikat na international fashion brand. Paano ba naman kasi? Ang halaga daw nito ay papalo ng higit 500,000 pesos. Mistulang pinagtagpi-tagping boxman, taas noo pa itong ibinida ng isang sikat na celebrity. Ang katotohanan sa likod ng pausang fashion na ito, alamin sa aking report. Ika nga nila, life is too short to wear boring clothes. Pero paano kung ang pumukaw sa atensyon mo nasobrahan sa trip? Dahil ang cardboard dress na ito o simpleng karton na pinagdikit-dikit para maging dress, ginawa ng high fashion ng isang sikat na international fashion brand mula sa Spain. Ang cardboard dress na nagkakahalaga umano ng higit 500,000 pesos o higit kalahating milyong piso ay personal na ibinida sa runway ng celebrity na si Megan Fox. Maraming Pinoy tuloy ang naengganyo sa naturang dress at meron pang nagtanong kung pwede daw itong labhan. Pero ang twist ay walang katotohanan dito dahil lumabas na ang damit sa naturang picture ay gawa pala ng artificial intelligence at hindi disenyo ng nasabing brand. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Balenciaga hinggil dito. Samantala, hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa henerasyon ngayon dahil maraming beses nang napaniwala ang publiko sa mga AI-generated post na mukhang totoo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, taas kamay ng mga bias si Gabriela Montes o ang karakter na ginampanan ng film star na si Vanessa Hudgens sa hit movie na High School Musical. Ang singer-actress kasing si Zephanie, ito raw ang dream role kung magkakaroon ng Philippine adaptation ang naturang musical film. Sino naman kaya ang kanyang Troy at Sharpay? Narito alamin natin sa report ni Showbiz Angel. Booked and busy si Zephanie lalo pat nag-crossover na rin ito from singing to acting. At ngayong umaate na rin ito sa harap ng kamera, may ni-reveal ang Idol Philippines 2019 Grand Champion. Yan ay ang kanyang dream role na maging Gabriela Montes kung magkakaroon ng Philippine adaptation ang hit Disney movie na High School Musical. I really love High School Musical. It's a childhood kumbaga series na kinalakihan ko, and I think that's something na bukang bibig ko lately. Even yung songs, sana magkaroon ng adaptation, or if not adaptation, yung kung magkakaroon ng musical, like, tas open na mag-audition, I will go for that. So maybe guys, let me know. Ang karakter ni Gabriela ay ginampanan ng film star na si Vanessa Hudgens kasama sina Zac Efron at Ashley Tisdale. This year nga, ipinagdiwang ng cast gayon din ng fans ang 20th anniversary ng hit musical film. Samantala, bagamat sunod-sunod naman ang tagumpay sa kanyang karera, pag-amin ng tinaguriang This Generation's Pop Princess, minsan na rin siyang muntik mag-give up pagdating sa pagiging singer. There was a time na in my life na parang ready na akong i-give up yung singing. Kasi nga ang dami ko nun experience na heartbreaks and failures, and I was like, Lord, baka hindi to para sa akin.
Maybe pang sports ako. Kasi naging varsity ako ng school. So sabi ko, sige, baka i-push na lang natin to. Simula nitong Marso, mapapanood si Zephanie bilang Jenny Sikat sa musical drama na Born to Shine. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.